Isa sa mga nirerespeto at premyadong aktor ang naglabas ng kanyang sentimento sa mga botante na ang kanilang inihahalal ay mga kurakot sa ating pamahalaan. Nagbigay ng mabigat na patutsada si John Arcilla, premyadong aktor, sa mga botante. Sabi niya, marami ng mga namamatay na kababayan natin sa baha. Mas importante ba talaga yung tigas ng ulo ninyo na bumuto ng mga idol ninyo dahil gusto nyo lang kahit kurakot kaysa buhay ng mga kababayan natin? Masakit pakinggan, ngunit kung tutusin, may mga kababayan natin na talagang walang pakialam. Basta ang idol nila ang kanilang iboboto, hindi na tinitignan kung ano ang plataforma. Hindi na tinitignan kung mapagkatiwalaan o hindi mapagkatiwalaan. Hindi na tinitignan ang records ng mga kandidato. Kung hindi kagawa ng kalukuhan, hindi na tinitignan ito. Dagdag pa ni John Arcilla, maayos ang buhay ng mga magnanakaw ng pundo ng bayan. Inuuto na kayo, sila pa rin ang pinipili ninyo. Dito sa pahayag ni John Arcilla, meron ding bumatikos sa kanya. May mga hindi nagustuhan ang tono ng kanyang pahayag dahil sa tingin nila masyadong mapanumbat. Tingin nila masyadong mapanghusga. May mga hindi ring naniniwala na hindi lamang resulta ng pagpili ng mga opisyal sa eleksyon ang solusyon ng ating problema. Para sa mga iba, mahinang leader si President Bongbong Marcos Jr. Lumalabas na nilulusutan siya ng mga public officials, ng mga government officials, ng kanyang mga kaalyado at nakukulangan sila ng ginagawang aksyon laban sa mga kurakot. Meron ding nag-react na para sa kanila, hindi nakakatulong ang pagsisisi sa kapwa botante. At marami ring mga kababayan natin ang sumang-ayon sa pahayag ng batikang aktor. Ayon sa kanila, dapat lamang na batikusin ang mga botanteng patuloy na sumusuporta sa mga politiko na inuugnay sa korupsyon, lalo na kung paulit-ulit ang mga problema gaya ng baha at kakulangan sa serbisyong pampubliko. Pinupuri nila si John Arcilla dahil sa pagiging prangka niya sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Pero ang tanong natin, bakit merong mga kababayan natin na nagpapauto sa mga kurakot? Bakit may mga kababayan pa rin natin na pinagbibili ang ating karapatang pumili sa ating mga leaders? Bakit may mga madaling naniniwala, madaling naengganyo sa mga matatamis na pangako ng politiko? Bakit? Ano ang iyong pananaw? Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.